Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, mga kapatid, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala o ang pag-aalay kay Jesus na Panginoon sa templo o linggo ng Kandelaria Pumayak. Kaya ay iba sa inyo, alam ang tradisyon na may dalang po kandila. Pero yung kandilang dala ninyo, ibiglas po natin mamaya pagkatapos ng misa doon po sa harap ng office number 10. Pero may mga kandila po dito, ito po mga kandila na i-dipindisyonan po namin. Manalangin tayo. Maraming po pangyarihan, kayo po ang pinanggalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanaw sa lahat ng mga bansa ay inyong pinakita ngayon sa banal na sa Simeon. Gawin niyo pong banal at paspasan ang mga kabilang ito na mga bumubuo para sa inyong sambayanan. Amin habang sa aming pagdadala ng mga kandila, pinaway para pati rin yung umabig ng pagpupuri para sambahin ng inyong mga sa aming paglakad sa landas sa iyong kabutihan, kami naway upin ninyong sumabit sa limang mga yung inyong liwanag. Sa Jesucristo na aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Ipagdala ko lang dyan na. Bindita na Jesus Christ. Kasama po sa ating pagdiriwang, kaya napakayong kaibigang araw ng mga nagtalaga ng kanilang buhay para sa Panginoon. Ibig sabihin, para sa mga religious persons, ang mga madre at ang mga brothers, o mga religious persons, or mga consecrated persons. Kaya pagkasal natin sa video ito, na naway may mga makarinig pa sa tawag ng Panginoon na maging religyoso o religyosa. Kaya sa limang ito, mga kapatid, upang tayo ay maging karapat, dapat sa ating kanalang pagdiriwang, ang pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, pagdiriwang po ng Eucharistia, aminin natin ang ating maligawang pagkakamali at pagkakasala. At hingin natin ang awat kapatawaran na nagmumula sa ating mapagmahal na Diyos. Lahat po tayo, inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aming pagkukulang. Kaya sinasamo sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga at sa inyo mga kapatid na pinagdala
Diyos. Awa tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin makapangyarihan, iniluluhog po namin sa inyong dakilang kamahalan na katulad ng inyong anak, naging hindi na iba sa mga tao at ngayon dinala sa inyong banal na templo, kami rin naway maging dalisan at marapat dalhin sa banal na inyong tahanan sa pagtitipong ito. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magbukas sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang mga pagkakas.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay magdarating sa kanyang templo. Darating ang pinakalimutan ng sugo at nakahahayag ang iba. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na ito? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang sa buwan. Darating siya para pumatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ito. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na mga pangyarihan, dakilang hari kay Naman. Diyos na kapangyarihan, dakilang hari ay Naman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na dakilang hari ay Naman. Ang dakilang hari, ito ay sino ba? Siya ang buon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na kapangyarihan, dakilang hari ay Naman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na kapangyarihan, dakilang hari ay Naman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hanggang siya. Diyos na kapangyarihan, dakilang hari ay Naman. Pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Hebrew. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maidupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya, kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat. Naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang matubato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat, malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na lumika. Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang-alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inihahanda para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso muli para na rin pinarakan ng isang bahala. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Asa. Siya ay napakatanda na. 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabahay. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras na iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapahayag ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilee. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalulugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinagpupuri ka namin, Panginoon sa Diyos. Masayang kapiyastahan po sa ating lahat. Dahil po fiesta, ang daming tao po na nagsisimba. Pero hinihingi ko po, dahil fiesta, bawal po mainit ang ulo. Alam natin na maliit lang po yung ating simbahan po. At ang ating mga volunteers ay alam nila kung puno na o pwede pang papusukan yung simbahan. Ano po? Okay, so bawal po mainit yung ating mga ulo. Sapagkat yung ating mga volunteers, ano nyo po, hindi po natin sila alipin. Mga naglilingkod po sila para sa atin. Kaya sa kapiyastahan po ng pagdadala kay Jesus ng doon sa templo, nais ko po ipahayag o ibahagi sa inyo ang 3 puntos po. Una, yung pagtalima o ang pagsunod ng mag-asawang Maria at Jose sa kautusan ng Panginoon. Pangalawa, na ang mga saksi sa katuparan ng pangako ng Diyos. At pangatlo, si Jesus bilang tanglaw ng mundo. Una po ay ang